Mga kaibigan, mga kapanalig, mga kapamilya, nasa ika-29 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. At Oktubre 22 na tayo, 2023. Naku, napakabilis ng takbo nga ng panahon natin, no? Ilang araw na lang papasok na tayo sa buwan ng Nobyembre. Bagaman sa napakabilis na takbo ng ating panahon, sa pagbabago din ng ating mga pagbasa, sana hindi lang ang pagbasa natin ang nagbabago, kundi tayo rin mismo. Yung mga pagninilay na ating naririnig, sana ay maging mabunga at maging instrumento rin upang makita natin ang mga kabutihan na ipinapaabot ng Panginoon sa atin at sa ating patuloy na pagsisikap na maibahagi at maipadama ito sa ating kapwa. Sa linggong ito, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Gaya ng sinasabi ko palagi, kinikilala ko ng mabuti at buong katapatan at taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong papel na kayo rin mismo ay naging instrumento na maibahagi itong vlog na ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya. Maraming salamat. Naway maging mabunga palagi ang inyong mga araw, lalong-lalo na sa inyong pagsisikap na tumupad, tugunan ang inyong tungkulin saan man kayo, ano man ang estado ng inyong buhay. Maraming salamat. Patuloy lang tayong manalangin at umaasa at aasahan nyo na ako ay palagi ko kayong inaalaala sa aking mga pagdiriwang ng banal na misa at sa aking mga panalangin. Sa araw na ito, pakinggan natin ang ating pagninilay kung ano ba ang pagbabasa, kung ano ba ang gusto niyang ipaabot sa atin. Ang ating pagbasa sa araw na ito, sa linggong ito, ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 21. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito, alam niyo, si Jesus ay parang naging sentro siya ng pakikipag-usap ng mga tao. No? Sa ngayong panahon, parang marami siyang naging fans. Kaya binabantayan siya palagi ng mga Pariseo at hinuhuli siya kung talagang ang tinuturo niya ay angkop sa pangkasalukuyang paniniwala ng mga tao sa panahon nila. Kaya ang mga Pariseo ay talagang naghahanap ng paraan upang hulihin si Jesus. Dito, gumawa sila ng paraan. Tinatanong nila si Jesus, nagpapadala sila ng mga tao upang tanungin si Jesus. At dito, may isang taong lumapit kay Jesus at sinabihan si Jesus, sabi niya, "Guro, alam namin ay ikaw ay nagsasabi ng totoo. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay nagtuturo ng kautusan ng Diyos na naaayon sa katotohanan. At nakikinig ka sa mga hinaing ng mga tao. At hindi mo tinitingnan kung ano man ang estado nila." Sabi niya. Tapos ang tanong nila kay Jesus, sabihan mo kami. Sabihin mo sa amin. Naaayon ba sa batas ang pagbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Alam mo, itong tanong na ito ay napakalaking trap ito kay Jesus. Kasi pag sabihin ni Jesus na hindi naaayon sa batas, isusumbong nila si Jesus sa emperador. At si Jesus ay huhulihin dahil hindi siya sumasang-ayon sa pinapairal na batas sa kanyang panahon. At kung sasabihin naman ni Jesus na naaayon, ibig sabihin, kailangan sabihin niya rin sa mga tao na magbayad sila ng buwis. At siyempre, si Jesus din mismo ay magbabayad ng buwis at nagbabayad naman si Jesus. Kaya anong sabi ni Jesus? Kayong mga hipokrito kayo, pakita nyo nga sa akin ang pera, no, na binabayad nyo. Kay sinong larawan ang nakikita nyo? Sabi nila kay Cesar. Kaya sabi ni Jesus, ibigay nyo kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? Mga kapatid, tama. No? Alam nyo, minsan, kung pagnilayan natin ng mabuti, mula Lunes hanggang Sabado, nasa atin yan. Marami tayong mga ginagawa. Kung hindi tayo magsikap, hindi tayo magkakain. Pero sana, itong mga pagsisikap na ating ginagawa ay hindi maging dahilan
upang hindi tayo makapagsimba, hindi tayo makapagtulong sa ating kapwa. No? Kung ano man yung mga natatanggap natin na mga biyaya mula sa Diyos, sana matutunan nating magbahagi, magbigay, tumulong sa mga nangangailangan. No? Kaya kung titingnan natin, no, may mga programa tayo sa parokya gaya lang ng pagbabalik handog, no? So, bato-bato sa langit, minsan napakalaki ng ating natanggap dahil sa kabutihan ng Panginoon, tapos yung binabalik handog natin, ilan lang, 5 piso, 10 piso. Kung humingi tayo sa Panginoon, wagas, Lord, kailangan ko ng ganito. Pero pagdating sa pagtulong, lalong-lalo na sa simbahan, yung mga sukli lang ang binibigay natin. Malungkot na dahil kulang sa kaalaman ang nakakarami ng mga Katoliko, minsan sasabihin na lang palagi na bakit mahal ang aransyel sa kasal, no? Di man lang ninyo inisip na once ikasal kayo, no, pupunta lang kayo ng simbahan, no? Magpirma lang kayo ng marriage contract. Ano pa ang ginagawa nyo? Wala. Gumagamit tayo ng electric fan, gumagamit tayo ng ilaw, gumagamit ng papel sa inyong marriage contract. Yung tao sa opisina, bumabalik-balik sa munisipyo. Alam nyo, minsan napaka-basic yan, pero minsan nakalimutan ninyong bilangin yan. Pagdating sa mga tulong na pwedeng ibigay sa simbahan, minsan marami na kayong mga itinatanong na mahal. Pero pag ang iisipin nyo yung handa, no? Minsan nakakalungkot na naalala ko noon, no? Halos kulang na lang hingiin yung paglilingkod ng simbahan ng serbisyo dahil walang pera. Pero malaman mo na lang yung pinakain sa mga ninong at ninang lechon. Alam nyo, pag tumulong tayo sa simbahan, isang bisis lang yan at makaasa kayo na yung tinutulong nyo sa simbahan, hindi yan pumupunta sa bulsa ni Father. Ginagamit yan sa operasyon pastoral ng simbahan. Sinasahod natin sa ating mga lingkod, dyan sa opisina, pambayad ng kuryente, pinimaintain ng simbahan, doon yan pumupunta lahat. Hindi yan nilalakwat sa ni Father. Sana isipin natin ng ganon, no? At makita natin yung taos-puso nating pagtulong. Anyway, yung kasal, isang bisis lang yan sa isang taon, no? Yung binyag, isang bisis din, no? At nagbibigay tayo. Tulong binabalik natin sa Panginoon at umaasa kayo na yung binibigay ninyo sa simbahan, ginagamit din yan ng simbahan sa kanyang mga programa pastoral upang maipaabot pa sa nasasakupan nito ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya sana huwag na tayong mag-alinlangan na ibalik sa Panginoon ang para sa Panginoon. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. No? Kung nagtatax tayo sa gobyerno, may tungkulin din tayong tumulong sa simbahan sa pangangailangan. Sana wag lang nating isipin palagi yung ating material na pangangailangan. Kung uhaw tayo sa material na pangangailangan, sana isipin din natin na mas lalong uhaw tayo sa espiritual na pangangailangan. Ibigay natin sa Diyos ang nararapat sa Diyos dahil binigay din ng Diyos sa atin ang lahat ng mga kakailanganin natin. Amen. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magbigay sa mga biyayang aming natanggap. Nagpapasalamat kami dahil sa iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging bukas, maging tapat sa aming tungkulin, upang sa gayon ay may bahagi namin ang mga biyayang aming natanggap sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.